Sa wakas, nahuli, namutla si Tulfo, VP Sara, nilatag ang resibo, binuking ang Senado, lahat nataranta. Ano ba? Hindi ng pamagat na yon, no? Ayan, itong balitang ito at ang videong ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. Syempre, bisita kayo dyan kay Banat Kapanig. At kung gusto nyo ng may reaksyon, bisita kayo dito sa Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Tulfo po, wala pong problema. Ayan, Ito si po ang Sir sinabi Pato. ni Yes. Rafi Tulfo eh. Mm. Dito po sa kanyang, anong tawag dyan? Yung pang-poster, ito po nakalagay. Siguro it's about time, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect. Mhm. Na parang magkakaroon ng policing, na parang maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Maraming nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics sa tamang pamamaraan para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Mm. Pero mayroon pa rin talagang dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang without thinking of the consequences because walang nagre-regulate sa kanila. Okay. Wala po akong problema na magtayo kayo ng lahat ng vlogger ay isama nyo, gawin yung kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas, no? Parang ipapattern nyo sa KBP. Tapos magkakaroon ng mga eleksyon. Tapos lahat ng political vloggers, actually political vloggers lang di ba? Yung may problema diyan Pwede siguro yung mga showbiz vloggers, iba-iba po kasi napakalawak po ng mga vloggers Oh, marami. Mahirap pong isama sa amin yung mga showbiz vloggers, lalo na yung mga vloggers na mga comedy skit lang yung ginagawa, di ba? Dapat particular. Pero ang hindi ko po gusto rito, no, yung pinahihiwatig sa amin. Mm. Yun yung sinasabi niya, Anya, hindi kasi tulad ng traditional na media na may accountability at checks and balance. O yan, di ba? May accountability daw yung mga media. Tapos merong nag sa kanila, merong opisyal na national organization, meron pong tumitingin sa kanila. Mm. Merong editor, merong may-ari ng media. Mm. Okay. Pero wag mo sabihin, ang pinagpipilitan kasi ni Tulfo, yung media, dahil meron nga siyang nagre-regulate sa kanya, merong mas mataas silang mga pinuno, ay hindi nakakapag-fake news. Ayan na lang, Kitang-kita, nag-react yung DepEd. Yung sinasabi ng isang taga-Philippine Star. Chinik na yun, nilabas sa dyaryo yun. Na sinabi raw ni BP Sara na yung milyon na kabawasan sa enrollment ay dahil sa mga rallies, na wala naman sinabing ganun. So hindi po automatic na porket traditional media, no? Hindi po automatic porket kayo ay kabilang sa traditional media, wala na kayong fake news. In fact, mas marami akong nakikitang misinformation sa inyo. Totoo, kaysa sa mga vlogger. meron din dyan. Okay, ikalawa. Yun yung una kong punto, no? Yung parang ang sama-sama ng mga vlogger sa paningin nito ni Rafi Tulfo. Noong nakaraan, PTA. Ngayon naman, mga vlogger. Ano ba naman, Senator Rafi? Ano ba nangyayari sa iyo? Lahat na lang talaga. Parang wala nang mabuting tinapay. Parang sumusobra naman. Sabi niya, maraming yan, may responsable, pero meron daw atake lang ng atake. Mm. Alam po ninyo, kasi ang vlogging ay bata pa po, di ba? Hindi pa naman po yan kasing tatag ng mga media talaga Yes. Wala po akong problema na magtayo ng organisasyon, pero parang mali. Kaya gusto nyo magtayo ng organisasyon para ipulis namin yung aming rank. Kasi mali po napili sabihin na kami panay fake news lang, no? Dami-dami nagre-report sa... Sana, kung ang objective nyo ng pagtatayo ng vlogging community o vlogging group, hindi na group anong tawag niya? Organization, national organization, sana to protect the vloggers. Kasi lahat, kaya nagtatayo ng organisasyon, yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, kaya sila nagtayo para protektahan yung kanilang ranks. Bakit kami, kakaiba yung nasa isip nyo, no? Para ipulis namin. Paano yung protection ng mga vlogger? Dapat yun ang pangunahin, yung maprotektahan kami. Di ba? Okay.
hindi rin po totoo na wala kaming pananagutan. Hindi, yung sa sinasabi ni Sir Badong na protektahan ang mga vloggers, no? Dapat ganun naman talaga. May kasama dapat na ganun. Kasi ang mga vloggers din, parang wala na rin ngayong pinagkaiba. Yung mga political vloggers, wala na rin pinagkaiba sa mga napapanood natin sa TV about sa mga politika, yung mga bumabanat, mga ganun. Kumbaga, dito sa pagbablog, is kung meron kang hinaing o talagang medyo meron kang gustong isigaw ng mga hindi maganda na nangyayari ngayon sa government, is dito mo na ilalabas. 'Di ba? Ngayon, kung magkakaroon ng mga samahan na ganyan, ano ba ang magiging credits niyan? No? Maaari bang hindi ba magkakaroon ng limitasyon, no, ang pagsasalita, yung pagvo-voice out, 'di ba? Ng karapatan ng mga nangyayari ngayon. Kasi kung magkakaroon ng samahan na isang ganyan, sa akin, sa isip ko, baka magkaroon ng limitasyon. No? Na syempre, kahit may nangyayari ng hindi maganda is, hindi nyo pa pwedeng anuhin yan. Di ba? Parang sa mainstream media, hindi ko naman nilalahat ng mainstream media kasi may mga magaganda rin namang balita doon. At meron talagang lumalaban din ng patas. Kaso nga lang, napakahirap silang magsalita dahil may amo sila. Meron silang may mataas sa kanila na pwedeng magdikta sa kanila na kahit gusto nila maglabas ng katotohanan is napipigilan sila. Dahil pwede silang mawalan ng trabaho, di ba? Pwede silang matanggal doon. Ganun na nangyayari. So, yung iba naman dito sa vlogging nagsasalita is dito, malaya kang magsalita. Kasi may batas naman tayo niyan, may freedom tayong lahat na iparating, 'di ba, sa lahat ang ating boses, no? Yung mga pumipigil, hindi na uso ngayon ang pinipigilan ng pagsasalita. Hindi na uso 'yan. May freedom na tayo ngayon, may freedom of speech. May demokrasya na tayo ngayon. So, kung sasali diyan sa samahan na 'yan, ano ang magiging niyan? Napakahirap pong maging makilala sa vlogging. Yung po ang alam niyo ang kagandahan ng pagbablog. Yung vlogger ka, no? Ang pananagutan namin hindi nga kung kanino eh. Kayo, yung media, ang pananagutan nyo sa may-ari ng media company. Iyon. 'Di ba? Kasi may amo Kaya sila. nyo nga hindi binabanatan yung Meralco, hindi nyo binabanatan yung mga pag-aari ni Pangilinan. Ayun, kasi nagkaroon siya ng limitasyon. ang may-ari ng inyong media outlet ay si Pangilinan. Yun eh. Kami wala nun. Direkta ang pananagutan namin sa taong bayan. Pag lagi kami nagpe-fake news, wala na maniniwala sa amin. Iiwan kami ng aming mga viewers. Paano po yung policing na sasabihin ninyo? Magme-member kami diyan tapos gagawin nyo kami na itutulad sa inyo na kunwari walang pinapanigan at walang sinusuportahan. Hindi po pwede yun. Kakaiba po. Yung sinasabi ko. Nasasabihin, walang pinapanigan, walang sinusuportahan, pero merong limitasyon ang pagsasalita mo o pagbanat mo. Kasi kung ikaw talaga is pinaglalaban mo ang karapatan ng mga Pilipino, kung saan nahihirapan ng mga Pilipino ngayong mga panahon na to, is yun ang uungkatin mo. Yun ang babatikusin mo. Para syempre, hindi para, para mag-ingay ka. Diba? Para mag-ingay ka at magising yung kamalayan ng mga taong gumagawa nun. Diba? Kasi hindi ka naman mapapansin kung ikaw ay tatahimik lamang. No? Iba na nga ngayon, buti nga ngayon is may mga online na, di ganito, na may mga vlogger na nagsasalita. 'Di ba? At least ngayon nakakarating na sa gobyerno yung mga ganyan. Yung hinanaing na hindi mapadala ng mga simple lang na tao is napapadala sa mga gantong klase. No? Napapadala yung mensahe na gano'n, na ganito na nangyayari sa amin. Ano ba ang ginagawa niyo sa amin? Parang gano'n yun. No? Kakaiba po. Paano ko sikat sa TikTok? Hindi naman ako nagtitiktok. Kakaiba po yung nature ng pagbablog. Kasi kung kukontrolin nyo kami, gagawa kayo ng samahan, tapos uutusan nyo kami kung ano yung ibablog namin, ano yung hindi namin pwedeng i-vlog. Hindi po pwede. Ay, hindi pwede yun. Meron ng kaming amo rin eh. Nariyan si YouTube, nariyan si Facebook, yung patakaran po nila yung sinusunod namin. Pero kung kami po ay kasi
Ang sabi niya, ipupulis daw kami. Hindi po ibig sabihin, alam ko po yung meaning niya, no? Ibig sabihin, yung babawasan yung atake namin. Kami nga po yung panabla sa media, eh. Di matutulad na rin kami sa media. Kasi kung ganyan ang mangyayari, no, wala na naman. Katulad dati, syempre, sa television lang nanonood ang tao. Alam naman natin na minsan talaga yung mga istasyon is may pinapanigan naman talaga. No, may pinapanigan. Kumbaga, meron niyang mga politiko na kadikit na pag gumawa ng hindi maganda is, uy, hindi mo pwedeng anuhin yan kasi ano natin yan. Di ba? So, yung mga tunay na istorya, halimbawa dito kay Apo Lakay, no? Kay Apo Lakay, kay Ferdinand Marcos Sr., i-sample na natin. Kung hindi lumabas ang social media, kung hindi lumabas yung mga Marcos, yung mga nagbablog sa mga Marcos noon, nung panahon ng eleksyon, no? Mag-i-eleksyon pa lang, is hindi natin malalaman ang mga tunay na istorya. Kasi syempre, yung mga umabot ng panahon ni Marcos talaga, is alam nila. Kaso nga lang, yung iba na hindi nakakaalam, na nagmamagaling, nakala nila, alam na nila, na pinalalabas nila na masama ang mga Marcos nung panahon na yon, yun yung mga walang alam. So dahil dito sa social media at sa mga nagbablog about sa mga Marcos, sa mga nagawa ni Apo Lakay sa Pilipinas, is naungkat yung kagandahan ng kanyang serbisyo. Yung kagandahan nung siya pa ang presidente ng Pilipinas. Maraming namulat ang isip. Maraming nagising. Nalaman nila kung sino ang mali, kung sino ang tama. 'Di ba? Yun eh. Kasi dati, nagkakaroon ng eleksyon, walang social media. Walang mga taong nagsasalita. Sino ang mga nananalo? Di ba, mga dilaw? Kasi yun ang pinaniniwalaan nila eh. Yung sinasabi ng mga yellow. At yun din ang pinaniniwalaan nila kasi yun ang sinasabi sa telebisyon. Dati. No? Pero talaga, sinasabi ko, ulitin ko, hindi lahat ng nagbabalita sa TV ay ganun. Meron naman talagang lumalaban o pumapanig sa taong bayan. Kaso nga lang, nagkakaroon sila ng problema. Napipigilan sila. Hindi katulad sa pagbablog at yung mga vlogger nga dito sa social media is na isisiwalat, na ilalabas. 'Di ba? Nandiyan tayo, walang preno kapag nagsalita. 'Di ba? Pero alam na ng mga vlogger yun, yung ginagawa nila. Doon nalalaman ng mga tao kung ano ang naging istorya noon. Kasi yung mga vlogger, bago maglabas yan, is talagang nire-research nila yan. Ito pala. Ganto pala yung nangyari. 'Di ba? Pero minsan talaga siyempre sa thumbnail. Hindi na. Kasi minsan, ano ba yung thumbnail mo? Kapag siya, ano sinasabi kasi? Panghikayat lang naman. Hindi, pero sa totoo lang, di ba malaki ang naitutulong ngayon ng social media at mga vloggers ngayon sa social media tungkol sa politika. Nalalaman ng mga taong bayan kung sino ang hindi gumagawa ng matino dito sa bansa natin, yung nga nasa gobyerno. Kukontrolin nyo na rin kami? Hindi po kami papayag. Ay, hindi pwede. Kaya nga naging kakaiba kaming mga vlogger eh. Para magkaroon naman ng boses, labas sa media. Kontrolado na nga kayo eh. Ang media, kontrolado na ng mga may-ari ng mga media company. Kaya ako, hindi rin ako papayag kung magtatayo kayo at yung sinasabi mong babawasan ng atake namin. Ay. Hindi po pwede yun. Freedom of speech po kami. Bakit kami sasama dyan sa mga... Speech. Buti pa sinabi mo yung fake news. Pero masama po yung... ulitin ko yung sinabi niya. May ilang vloggers na basta na lang nagpo-post sa social media na nagdadaan ng proseso. Ang pinagdadaanan po ng proseso namin sa utak namin. Marami ding independent vloggers na responsable. Tama, kami yun. That's siguro it's about time. I don't know if this needs... dito ako nabuwang. Mamaya na po yan. Or something to that effect para magkaroon ng policing na para maging responsable na sila, hindi yung ngayon kanya-kanya sila. Marami nga dyan vlogger sumusunod sa code of ethics pero meron din talagang mga guerrilla na talaga pag umupak-upak lang without thinking. Yung mga guerrilla, yun nga kaya nga nagkaroon ng guerrilla dahil ayaw nila sa nagiging kalakaran. 'Di ba? Pinaglalaban nila yung karapatan. Ngayon kung tatanggalin yung mga ganun,
is wala na. Magiging pantay-pantay na. Ibig sabihin, kung anong binabalita sa TV, yun na rin sasabihin ng vlogger. Wala na. Mawawala na ng interest yung mga tao manood sa'yo, makinig sa'yo. Di ba? Kasi pareho na lang sa television tsaka sa pagbablog eh. Parang meron ng limitasyon. Limitado na yung pagsasalita mo. Paano paano mo maipaparating yung hinanaing, yung mga nangyayari ngayon, yung mga nakikita mo sa paligid mo? Paano mo masasabi yun? Di ba? Di wala na. Consequence, walang nagre-regulate sa kanila. Yun, doon ako namumblema eh. Bakit nyo pinoproblema yung pag-upak ng mga vloggers? Kung labag naman sa batas yung ginagawa namin, halimbawa kami nang uupak na walang basihan, pwede nyo kaming idemanda sa kaya ba kayo magtatayo niyan para mapigilan kami sa kauupak? Yun lang. Hindi po pwede yung ganun. Hindi nyo po kami pwedeng pigilan yung social media, yung mga vloggers. Oh. Kaya nga kami, huwag nyo po kaming ihalin tulad sa pangkaraniwang media. Yes. Una, bias kami lahat. Yun yung pagkakaiba natin. Kayo, nagkukunwaring hindi bias. Yung media, nagkukunwaring hindi bias. Pero actually, bias din kayo. Kami, lantad lang yung pagiging bias namin. Di ba? Lantad lang kami. Kayo, mapagkunwari ang inyong pagiging bias. Okay. Thank you very much kay 818 muna na nagbigay sa atin ng 999. Donato Siliano, konti pang 3-in-1 punong saserdote. Thank you very much. Donato Siliano sa pagbibigay sa atin ng $499. At si Ram, thank you very much sa pagbibigay ng $5 Hong Kong dollars na pangkape. Ayan. O, tuloy po tayo, no? Wow, sana all. Sana may magpadala sa akin. Self-serving. Baka tunay, baka naman. Pangkapi lang din. Ang inaatake siya. Hindi ba? Ayaw niyang doon siya, okay lang sana kung okay sana kung ganito yung sinabi ni Rapi Tulfo eh. Kawawa naman yung mga vloggers, wala silang proteksyon. Pag may binanatan sila, dinimanda sila. Iyon ang dapat. O, paano na yun? Iyon mawawala dapat. na sila ng freedom of expression, speech. Hindi. Mm. Ang gusto niya para mapigilan kami sa pag-atake. Iyon lang. Yan, mga ano lang po yan, no? Mga simpleng, simple lang po yan. Pero kung hindi nyo inuunawa, parang, o nga, maganda yan na magkaroon ng vlogging organization. Pero hindi po ako sasali dyan sa vlogging organization na yan kung pipigilan kami. Oo. No? Mali yun. Na magsalita Hindi maganda yun. sa aming mga biases. Yun nga yung pagkakaiba natin ng media. O, mahirap po yun. E di, kanino na manonood niyo? Actually, kaya kami nakakatabla kasi being honest. Napaka-honest ng aming mga pinagsasabi. 'Di ba? Kaya namin bumira na wala kaming alinlangan. Halimbawa, Minsan kasi kung may ang katotohanan, ang hirap pakinggan. Ganun yun. yung ibang mga network, bumibira ba sila ng direkta? Hindi. Panay pa ilalim ang bira nila. Oo. Kunwari, binabalita nila. Pero actually, sinisiraan nila. O, di ba? Lagi nilang binabalita. Hindi, bakit? Selective yung pagbabalita ng media. Kaya, halimbawa, si Leni Robredo, pag mag-i-speech siya sa mga, inimbitahan sa mga graduation, puta, balita lahat sa media yan. Pero si Sara Duterte, pag namimigay ng ayuda, Hindi binabalita. bilang Vice President, O, di ba? hindi mo mababalitaan. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Tama nga naman yun, no? Di ba? Nagkakaroon ng gano'ng binabalita sa mainstream media na yung pamimigay ni Leni Robredo, ganyan-ganyan. Pero kay VP Sara is yung mga ginagawa niya, hindi nababalita doon. So, ang nababalita yan dito sa social media. Dito pinapakita lahat. 'Di ba? Yung mga bagay na iniiwasan doon sa mainstream is nilalabas ng mga nasa social media na mga political vlogger, mga ganun. Kaya kung pipigilan yan is mali na, wala na. Mawawala na ng saysay. Parang ang mga tao ngayon, mawawala na ng boses, mawawala na sila ng ano, 'di ba? Talagang tututok na lang doon sa iisa lang na papanigan. Kahit na kawalang yaan na yung ginagawa niya, wala, tututok ka na lang doon. Papabanguhin mo pa yung pangalan niya. Ang dami niya ginagawang mali, tapos ganyan pa.
Kaya, importante talaga rin yung ganito. Ngayon, tama naman yung sinabi ni Sir Badong na yung proteksyon, yun na lang siguro ang dapat ipatupad ni Senator Raffy. Diba? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.